Paano kung sabihin ko sa inyo na sa huling araw ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa, may isang sandali kung saan ang kasaysayan ay tila huminto sa pagsunod sa sarili nitong mga patakaran? Isipin ninyo ang eksenang ito. Mga sundalong Amerikano, ilang sundalong Aleman na dating bahagi ng Wehrmacht at mga prominenteng bilanggong Pranses na sabay-sabay na humawak ng baril. Sila ay magkakatabi sa makapal na pader ng isang kastilyo sa Austria, nakikipagpalitan ng putok laban sa isang mas malaking puwersa ng Waffen-SS na ayaw pang tanggapin ang pagkatalo. Ito ang Battle of Castle Eater, isang labanan na madalas tawaging pinakakakaiba sa buong kasaysayan ng modernong digmaan dahil sa hindi inaasahang pagsasama ng mga dating magkakalaban. Bago tayo magtuloy sa pagsusuri sa kakaibang kaganapang ito, nais ko munang linawin na ang ating pagtalakay ay nakabatay sa isang historical at analytical na perspektiba. Ang layunin ng video ito ay hindi upang magbigay ng opinyong politikal o manira ng anumang nasyon, kundi upang suriin ang mga sistema at desisyong humantong sa ganitong kaganapan. Sinisikap nating unawain ang bakit at paano sa likod ng mga dokumentadong pangyayari sa kasaysayan nang walang intensyong masaktan ang damdamin ng sinumang tao o grupo. Ngayon, balik tayo sa ating kwento Mayo 1945, sa isang liblib na bahagi ng Austrian Alps, kung saan ang guhit sa pagitan ng kakampi at kaaway ay biglang naging malabo. Ang Battle of Castle Eater ay hindi lamang isang simpleng kwento ng mga dating magkaaway na naging magkaibigan dahil sa isang himala o biglaang pagkakaunawaan. Sa mas malalim na pagsusuri, ito ay isang kwento ng pagbagsak ng isang buong imperyo at ang matinding kaguluhan o vacuum of power na sumusulpot kapag ang isang sentralisadong sistema ay gumuho. Noong Mayo ng taong iyon, ang Nazi Germany ay nasa gitna na ng tinatawag nating death throes, ang huling mga sandali ng isang naghihingalong kapangyarihan. Patay na si Adolf Hitler sa kanyang bunker sa Berlin at ang Third Reich na dapat sana ay tatagal ng 1,000 taon ay nagkakapiraso na sa loob lamang ng 12. Sa mga aklat ng kasaysayan, madalas nating makita ang Mayo 8, 1945 bilang ang formal na pagtatapos ng digmaan sa Europa o ang tinatawag na VE Day. Subalit sa mismong lugar, sa maliliit na bayan sa Austria at Southern Germany, ang malapit nang matapos ang giyera ay hindi nangangahulugang ligtas na ang lahat. Sa katunayan, ang mga huling araw na ito ang madalas na maging pinakamapanganib para sa mga sibilyan at mga sundalong nais ng sumuko o tumigil sa paglaban. Habang ang mga pangunahing hukbo ng Allied Forces ay sumusulong mula sa kanluran at silangan, may mga unit ng Waffen-SS na nananatiling panatiko at determinadong pumatay hanggang sa huli. Para silang mga security guard ng isang kumpanyang bankrupt na pero ayaw pa ring ibaba ang kanilang mga armas dahil sa takot, galit o maling paniniwala sa kanilang tungkulin. Upang maunawaan ang Castle Eater, kailangan nating tingnan ang mismong pasilidad na ito na tila kinuha sa isang fairy tale pero may madilim na katotohanan sa loob. Ang Castle Eater ay isang medieval structure na matatagpuan sa itaas ng isang burol sa Tirol, Austria na noong 1943 ay inupahan ng gobyernong Nazi para sa isang espesyal na layunin. Hindi ito isang ordinaryong kulungan para sa mga karaniwang sundalo o mga biktima ng Holocaust na dinala sa mga concentration camps gaya ng Dachau. Sa halip, ito ay ginawang isang Ehrenhaflinge o isang pasilidad para sa mga honorary prisoners, mga high-value hostages na itinago ng rehimeng Nazi. Ito ay nasa ilalim ng administratibong kontrol ng Dachau concentration camp, pero ang pamumuhay sa loob ay malayo sa malupit na kondisyon ng mga karaniwang kampo. Gayunpaman, huwag nating isipin na naging marangya ang buhay nila. Sila ay nanatiling bihag na ang tanging gamit ay bilang bargaining chips para sa mga leader ng Nazi. Sino-sino ba ang mga bihag na ito na tila kinuha sa listahan ng who's who ng pre-war France? Narito ang dalawang dating Prime Minister ng France, sina Edouard Daladier, ang lalaking pumirma sa Munich Agreement, at Paul Reynaud na namuno noong sumalakay ang Germany noong 1940. Kasama rin nila sina General Maurice Gamelin at General Maxime Weygand, dalawang matataas na opisyal ng militar na naging magkaribal sa usapin ng pagsuko ng France sa mga Aleman. Nariyan din si Jean Borotra, isang sikat na tennis champion na naging bahagi ng Vichy government bago siya ikinulong ng mga Nazi dahil sa hinalang may ugnayan sa resistance. At huwag nating kalimutan si Marie-Agnes de Gaulle, ang nakatatandang kapatid ni General Charles de Gaulle, ang leader ng Free French Forces. Ang grupo ng mga bihag na ito ay isang makulay na halo ng magkakaibang ideolohiya. May mga liberal, may mga konserbatibo, at may mga dating naglingkod sa kolaborasyonistang gobyerno ng Vichy.
Sa loob ng kastilyo, ang tensyon sa pagitan ng mga Pranses na ito ay madalas na kasing tindi ng tensyon sa labas dahil magkakaiba ang kanilang pananaw sa kung sino ang dapat sisihin sa pagbagsak ng kanilang bansa. Ngunit noong unang bahagi ng Mayo 1945, ang kanilang mga internal na away ay kailangang isantabi dahil sa isang mas malaking banta sa kanilang kaligtasan. Noong Mayo 4, ang huling commander ng Kastilyo na si Sebastian Wimmer ay tumakas matapos matanggap ang balita na ang mga Amerikano ay malapit na sa lugar. Sa normal na sitwasyon, ang pag-alis ng mga gwardiya ay nangangahulugan ng kalayaan, ngunit sa magulong dulo ng digmaan, ito ay nagdulot ng matinding panganib. Ang Castle Eater ay napapaligiran ng mga kagubatan kung saan ang mga unit ng 17th SS Panzergrenadier Division ay naglipa na pa at naghahanap ng sino mang maituturing na traidor o kaaway. Ang mga SS na ito ay hindi sumusunod sa mga formal na utos ng pagsuko. Sila ay nasa ilalim ng isang uri ng nihilistikong determinasyon na pumatay hanggang sa huling sandali. Ang mga bilanggong Pranses na wala pang armas sa puntong ito ay natanto na kung maiiwan silang walang proteksyon, madali silang mamasakar ng mga dumadang SS units. Dito natin makikita ang isang mahalagang aral sa systems thinking. Kapag ang formal na sistema ng seguridad ay nawala, ang mga individual ay napipilitang lumikha ng sarili nilang pansamantalang kaayusan. Nagpadala sila ng mensahero sa pamamagitan ni Zvonimir Chuchkovich, isang Yugoslavia na manggagawa sa loob ng kastilyo upang humanap ng tulong mula sa papalapit na Allied forces. Ang misyon ni Chuchkovich ay mapanganib dahil kailangan niyang dumaan sa mga checkpoint ng SS na pumatay sa sinumang pinaghihinalaang deserter o espiya. Sa kabutihang palad, nakarating siya sa mga linya ng American 103rd Infantry Division, ngunit dahil sa layo at panganib sa daan, hindi agad nakapagpadala ng rescue force. Dito pumasok sa eksena ang isa pang hindi inaasahang karakter, si Major Joseph Sepp Gangel, isang opisyal ng Wehrmacht na nakatalaga sa malapit na bayan ng Wergel. Si Gangel ay hindi isang panatikong Nazi. Sa katunayan, nakikipagtulungan na siya sa Austrian resistance para protektahan ang lokal na populasyon mula sa karahasan ng SS. Nang malaman ni Gangel ang kalagayan sa Castle Eater, alam niyang hindi sapat ang kanyang maliit na grupo ng mga sundalong Aleman para depensahan ang kastilyo laban sa SS. Sa halip na lumaban sa mga Amerikano, nagpasya si Gangel na maghanap ng tulong sa kanila, isang desisyong maituturing na treason sa ilalim ng batas ng Nazi, pero isang humanitarian act sa ilalim ng lohika ng survival. Naglakad siya patungo sa mga linya ng Amerikano na may dalang puting bandila at doon niya nakatagpo si Captain John C. Jack Lee, isang tank commander ng 12th Armored Division. Si Captain Lee ay ang tipikal na agresibo at matapang na opisyal na Amerikano na hindi nag-atubiling tanggapin ang hamon kahit na ang ibig sabihin nito ay makipagtulungan sa mga dating kaaway. Isipin ninyo ang eksenang iyon sa gitna ng digmaan, isang American tank officer at isang German Wehrmacht major na nag-uusap kung paano ililigtas ang mga bilanggong Pranses. Ito ay hindi dahil bigla silang naging magkaibigan. Ito ay dahil sa isang shared understanding na ang kaaway sa sandaling iyon ay ang kawalan ng katuwiran at ang fanatisismo ng SS. Nagbuo sila ng isang maliit na puwersa, isang Sherman tank na pinangalan ng Besotten Jenny, ilang sundalong Amerikano at ang mga sundalo ni Gangel na nakasuot pa rin ng unipormeng Aleman. Upang hindi sila mapagkamalang kaaway ng iba pang American units, ang mga Aleman ay naglagay ng itim na tela sa kanilang mga braso bilang pagkakakilanlan. Ang biyahe patungo sa kastilyo ay parang isang eksena mula sa isang pelikula, pero punong-puno ng tensyon dahil bawat kanto ay maaring may nag-aabang na Panzerfaust o anti-tank weapon. Sa katunayan, kailangang iwanan ni Lee ang karamihan sa kanyang puwersa sa isang tulay para protektahan ang kanilang ruta ng pagtakas, kaya iisang tangke at ilang tao na lamang ang nakarating sa Castle Eater. Nang dumating sila sa kastilyo noong gabi ng Mayo 4, ang mga bilanggong Pranses ay nagulat at natuwa, pero hindi nawala ang kanilang pagdududa nang makakita sila ng mga sundalong Aleman na kasama ng mga Amerikano. Ngunit mabilis na pinalis ng realidad ang anumang pag-aalinlangan. Ang kastilyo ay malapit ng kubkubin ng tinatayang 100 hanggang 150 sundalo ng Waffen-SS na may dalang mga kanyon. Dito natin makikita ang kakaibang dinamika sa loob ng Castle Eater sa mga huling oras bago ang labanan. Ang mga dating Prime Minister at General ng France na nung una ay tumangging humawak ng armas dahil sa kanilang dignidad o edad, ay napilitang mag-armas ng mga nakuha nilang baril sa loob ng kastilyo. Maging si Kurt Siegfried Schrader, isang dating opisyal ng Waffen-SS na sugatan at nagpapagaling sa malapit na lugar, ay sumama sa depensa dahil hindi na siya naniniwala sa layunin ng Nazi.
Ang depensang ito ay isang kakaibang halo ng mga sundalong Amerikano, mga deserter ng Wehrmacht, isang dating SS officer, at mga politikong Pranses. Kung susuriin natin ng maigi, ang alyansang ito ay bunga ng tinatawag na Common Threat sa Strategic Studies. Sa harap ng isang banta na walang pinipiling papatayin maging ikaw ay kaaway, traidor o bihag, ang tanging lohikal na hakbang ay ang magkaisa kahit gaano pa kalalim ang inyong nakaraang hidwaan. Para sa mga manonood na Pilipino, ang ganitong tema ay hindi na bago. Pamilyar tayo sa mga kwento noong panahon ng Hapon kung saan ang mga magkakaibang paksyon ay minsanang nagkakaisa laban sa isang mas malupit na mananakop. O kaya naman, sa ating modernong geopolitics, kung paano ang maliliit na bansa ay kailangang mag-navigate sa pagitan ng mga dambuhalang kapangyarihan tulad ng US at China upang mapanatili ang sariling soberanya. Ang Castle Eater ay nagsisilbing isang maliit na replika ng mundo. Kapag ang malalaking sistema ay nag-aagawan o gumuguho, ang mga tao sa gitna ang kailangan maging pinakamalikhain upang mabuhay. Noong madaling araw ng Mayo 5, nagsimula na ang tunay na pagsubok ng ilunsad ng mga SS ang kanilang pag-atake sa Kastilyo. Sinimulan nila ito sa pamamagitan ng pagpapaputok ng 88mm anti-tank guns na nagdulot ng malaking pinsala sa mga pader at tuluyang sumira sa Besoten-Jenny ang tanging tangke ni Captain Lee. Ang tangke na nagsilbing pangunahing fire support at simbolo ng lakas ng mga defenders ay naging isang nagbabagang bakal na lamang sa gitna ng courtyard. Sa puntong ito, ang labanan ay naging personal at malapitan. Bawat bintana at bawat puwang sa pader ng Kastilyo ay naging mahalagang posisyon para sa depensa. Si Captain Lee bilang pinuno ng operasyon ay nagpakita ng isang uri ng liderato na hindi nakabatay sa rangko kundi sa abilidad na pag-isahin ang mga taong hindi man lang nagkakaintindihan sa wika. Isipin ninyo ang hirap ng komunikasyon. May mga Amerikano na nagsasalita ng Ingles, mga Aleman na nagsasalita ng Deutsch, at mga Pranses na ayaw magsalita ng anuman kundi French. Sa gitna ng putukan, ang mga sigaw ng utos ay kailangang ipaliwanag sa pamamagitan ng senyas, simpleng salita, o sa tulong ng mga marunong mag-translate. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita na sa pinakakritikal na sandali, ang teknikal na abilidad at tapang ay mas mahalaga kaysa sa anumang bureaucratic o ideological na pagkakaiba. Dito rin natin nakita ang isa sa pinaka-ironic at malungkot na bahagi ng labanan, ang pagkamatay ni Major Joseph Ganglel. Habang sinusubukan niyang ilayo si dating Prime Minister Reynaud mula sa linya ng putok ng isang sniper, si Ganglel ay tinamaan sa ulo at agad na nasawi. Ang opisyal na Aleman na tumalikod sa Nazi system para iligtas ang mga dayuhang bihag ay naging isa sa mga huling biktima ng digmaan sa Europa, pinatay ng sarili niyang mga kababayan. Ang kanyang kamatayan ay nagsisilbing paalala na sa mga ganitong klaseng gulo, ang mga gumagawa ng tamang desisyon sa huling sandali ay madalas na siyang nagbabayad ng pinakamataas na presyo. Habang tumatagal ang umaga, ang sitwasyon ng mga defenders ay naging desperado dahil paubos na ang kanilang mga bala at ang mga SS ay nagsisimula ng lumapit sa mismong gate ng Kastilyo. Dito pumasok ang isa pang hindi inaasahang kaganapan na nagpapakita ng lakas ng loob ng mga bihag. Si Jean Borotra, ang tennis champion, ay nagboluntaryong tumalon mula sa pader ng Kastilyo at tumakbo sa gitna ng labanan upang makipag-ugnayan sa papalapit na American reinforcements. Kahit siya ay nasa edad na at hindi na aktibong sundalo, ang kanyang abilidad bilang isang atleta at ang kanyang determinasyon ay nagamit niya upang makalagpas sa mga linya ng SS. Nagbihis siya bilang isang magsasaka at naglakad sa kagubatan hanggang sa makita niya ang mga sundalo ng 142nd Infantry Regiment na naghahanap din sa kinaroroonan ng Kastilyo. Ang tagpong ito ay tila isang klise sa pelikula, pero ito ay nangyari sa totoong buhay, isang tennis star na naging bayani sa huling minuto ng digmaan. Sinasalamin ito ang isang mahalagang punto sa ating pagsusuri. Sa mga sitwasyon ng krisis, ang mga personal na talento at individual na inisyatiba ang madalas na bumabasag sa pagkaka-stalemate ng isang system. Kung hindi dahil sa tapang ni Borotra at sa mabilis na pag-aksyon ng relief force, malamang na naubos ang lahat ng tao sa loob ng Castle Eater bago pa dumating ang tulong. Hapon na nang marinig ng mga defenders ang tunog ng mga tangke at ang sigaw ng mga Amerikanong sundalo na sumusugod mula sa ibaba ng burol. Ang mga SS na umatake ay mabilis na nagsitakas o sumuko nang mapagtanto nilang wala na silang laban sa mas malaking puwersa na dumating. Nang pumasok ang mga reinforcements sa Kastilyo, ang nakita nila ay isang tanawing hindi nila malilimutan habang buhay. Nakita nila ang kanilang mga kasamang Amerikano na nakikipagkamay sa mga sundalong Aleman, habang ang mga tinitingalang leader ng France ay nakatayo sa gitna ng mga basyon ng bala at usok.
Ang tagumpay sa Castle Eater ay hindi nagpabago sa kinalabasan ng digmaan. Ang Germany ay susuko rin naman sa loob ng ilang araw kahit ano pa ang mangyari sa kastilyong iyon. Pero ang kahalagahan nito ay nasa simbolismo. Ito ang huling laban sa Europa kung saan ang mga linya ng puot ay pansamantalang nabura dahil sa tawag ng hustisya at survival. Subalit bilang isang historian, kailangan nating mag-ingat sa sobrang pagromantisa sa kwentong ito, lalo na sa papel ng mga sundalong Aleman. May ilang modernong interpretasyon na ginagamit ang Battle of Castle Eater upang ipakita na ang Wehrmacht o ang regular na German army ay mabuti kumpara sa masamang SS. Ito ay isang delikadong pagpapasimple ng kasaysayan dahil ang Wehrmacht bilang isang institusyon ay may malaking papel sa mga krimen ng Nazi regime sa buong Europa. Ang ginawa ni Major Gangel at ng kanyang mga tao ay isang individual na pagpili sa dulo ng isang malupit na sistema, hindi ito representasyon ng buong hukbong Aleman noong panahong iyon. Ito ay isang paalala na sa loob ng malalaking organisasyon, may mga individual na may kakayahang kumilos ayon sa kanilang konsensya kapag ang sistema ay tuluyan ng nabubulok. Para sa ating mga Pilipino, ang ganitong kritikal na pag-iisip ay mahalaga kapag sinusuri natin ang sarili nating kasaysayan, lalo na ang mga panahon ng kolonyalismo. Hindi lahat ng nasa loob ng isang mapangaping sistema ay sumasang-ayon dito, pero hindi rin ibig sabihin na ang isang mabuting gawa ay nagbubura sa lahat ng nakaraang pagkakamali ng institusyon. Ang Castle Eater ay isang anomalya sa kasaysayan, isang sandali, na nagpapakita na ang tao ay higit pa sa kanyang uniforme o sa bandilang kanyang dinadala. Ngunit paano nga ba ito nakaapekto sa kinabukasan ng mga taong nandoon at ano ang mga mas malalim na implikasyon nito para sa atin sa kasalukuyang panahon? May mga detalye pa tayong dapat busisiin tungkol sa kinahinatnan ng mga bilanggong Pranses at kung paano tiningnan ng mundo ang kakaibang alyansang ito pagkatapos ng digmaan. Pagkatapos ng putukan ng humupa na ang usok sa paligid ng Castle Eater, ang mga bilanggong Pranses ay muling naging malaya. Pero ang kanilang paglaya ay may kasamang kakaibang pait. Sina Daladier, Reynaud, at ang iba pa ay ibinalik sa France, ngunit hindi sila sinalubong bilang mga bayani ng digmaan sa paraang inaasahan ng marami. Sa isang bansang sinisikap na muling buuin ang sarili matapos ang 4 na taon ng pananakop, ang mga politikong ito ay naging paalala ng pagkatalo at ng gulo noong 1940. Ang kanilang karanasan sa loob ng Kastilyo ay naging isang talababa o footnote na lamang sa mas malaking kasaysayan ng Allied victory, isang kwentong tila masyadong kakaiba para paniwalaan ng masa. Kahit na nagkaisa sila sa loob ng pader laban sa SS, pagbalik sa France, ang kanilang mga dating hidwaan sa politika ay muling nabuhay na nagpapakita na ang pagkakaisa sa krisis ay madalas na pansamantala lamang. Ito ay isang mahalagang obserbasyon. Ang isang systemic shock gaya ng labanan sa Kastilyo ay kayang magpatahimik sa mga internal na away, pero hindi nito kayang burahin ang mga pundasyon ng pagkakaiba ng tao. Para naman sa mga sundalong Aleman na lumaban kasama ni na Captain Lee, ang kanilang kinahinatnan ay naging isang legal at moral na palaisipan. Technically, sila ay mga deserters mula sa German Army at ayon sa batas militar, sila ay dapat ituring ng mga prisoners of war POW ng mga Amerikano. Gayunpaman, dahil sa kanilang naitulong sa pagliligtas sa mga Pranses, sila ay nakatanggap ng mas maayos na pagtrato at mabilis na proseso ng paglaya kumpara sa ibang sundalong Nazi. Si Major Gangel naman ay pinarangalan sa Austria bilang isang bayani ng resistance at may mga kalsada pang ipinangalan sa kanya bilang pagkilala sa kanyang sakripisyo. Ngunit dito natin kailangang gamitin ang ating lente ng pagsusuri. Ang pagpaparangal ba sa ilang individual ay sapat na para linisin ang papel ng buong institusyon? Maraming historians ang nagbabala na ang popularidad ng kwentong Castle Eater ay baka magamit upang palaganapin ang tinatawag na myth of the clean Wehrmacht. Ito ang maling paniniwala na ang mga regular na sundalong Aleman ay walang kinalaman sa mga krimen ng Holocaust at sumusunod lamang sa utos, habang ang SS lamang ang masama. Kung titingnan natin ng realistiko, ang Castle Eater ay isang outlier, isang pambihirang pangyayari na hindi dapat gamitin upang ikubli ang malawak na pananagutan ng German military sa buong digmaan. Sa puntong ito, marahil ay tinatanong ninyo, bakit ba natin kailangang busisiin ang isang maliit na labanan sa isang liblib na kastilyo sa Austria? Ang sagot ay dahil ang Castle Eater ay isang perpektong microcosm o maliit na salamin ng isang sistemang gumuho at ang panganib na dala ng fanatical residue. Sa systems thinking, kapag ang central node ng kapangyarihan ay nawala sa kasong ito, ang Berlin at ang command structure ni Hitler, ang mga peripheral units ay nagiging unpredictable.
Ang mga SS units na umatake sa Kastilyo ay hindi na lumalaban para sa isang estratehikong layunin. Wala na silang bansang ipinagtatanggol o digmaang mapapanalunan. Sila ay lumalaban dahil sa inersya ng kanilang doktrina, isang uri ng pagkabulag na nagpapatuloy kahit na ang lahat ng lohika ay nagsasabing tapos na ang laban. Ito ang tinatawag nating dead-end violence, kung saan ang isang organisasyon ay nagiging mas marahas sa huling sandali nito dahil wala na itong kinabukasang inaalala. Ang panganib na ito ay hindi limitado sa 1945. Nakikita natin ito sa mga bumabagsak na gobyerno o mga korporasyon sa modernong panahon, kung saan ang mga huling hakbang ay madalas na pinakamapanira. Kung iuugnay natin ito sa karanasan nating mga Pilipino, may mga pagkakatulad na hindi natin maikakaila, lalo na noong mga huling buwan ng pananakop ng Hapon. Noong Battle of Manila noong 1945, nakita natin ang katulad na bangis mula sa mga puwersa ng Imperial Japanese Navy na tumangging sumuko kahit na wala na silang pag-asang manalo. Gaya ng mga SS sa ITER, ang mga sundalong Hapon sa Maynila ay naghasik ng karahasan sa mga sibilyan hindi dahil sa military strategy, kundi dahil sa isang nihilistikong pagkapit sa kanilang doktrina. Ang mga ordinaryong Pilipino sa Maynila, gaya ng mga bihag sa Castle Eater, ay naipit sa pagitan ng mga nag-uumpugang dambuhala, ang mga Amerikanong nagpapalaya at ang mga Hapong ayaw sumuko. Dito lumalabas ang aral tungkol sa sovereignty at human agency. Sa gitna ng digmaan ng mga dayuhan, ang mga lokal na tao ang madalas na nagiging collateral damage. Sa Castle Eater, ang mga bihag ay naging aktibong bahagi ng kanilang kaligtasan. Sa Pilipinas, ang mga gerilya at sibilyan ay kailangan ding gumawa ng sariling desisyon para mabuhay sa gitna ng guho. Ang kasaysayan ay paulit-ulit na nagpapakita na kapag ang mga imperyo ay nag-aaway, ang mga nasa ibaba ay hindi lamang dapat maghintay na iligtas, kundi dapat maging mapagmatyag sa sariling proteksyon. Maging sa kasalukuyang geopolitics, ang aral ng Castle Eater ay nananatiling relevant, lalo na para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na nasa gitna ng US-China rivalry. Sa usapin ng South China Sea o West Philippine Sea, madalas nating marinig ang mga debate tungkol sa kung kanino tayo dapat pumanig o kung paano natin balansehin ang mga relasyon. Ang Castle Eater ay nagpapaalala sa atin na ang mga alyansa ay maaring maging fluid o nagbabago depende sa pangangailangan ng sitwasyon at sa banta sa ating seguridad. Hindi ito tungkol sa pagiging pro-Western o pro-Eastern, kundi tungkol sa kung ano ang pinaka-praktikal at makatarungang hakbang para sa kaligtasan ng ating bansa at mamamayan. Minsan, ang mga hindi inaasahang pakikipagtulungan tulad ng ginawa ng mga defenders sa Austria ay kinakailangan upang mapigilan ng isang mas malaking sakuna o fanatismo. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng kakayahang kumilos ng may sariling pagpapasya, imbes na maging passive na pyesa lamang sa chessboard ng malalaking bansa. Sa dulo ng araw, ang Castle Eater ay hindi lang tungkol sa mga baril at pader, kundi tungkol sa pagkilala kung sino ang tunay na banta sa kaayusan at pagiging matapang na harapin ito. Kung susuriin natin ng maigi ang bawat detalye ng labanang ito, makikita natin ang isang uri ng subtle irony na paborito nating mga Pilipino. Isipin ninyo, ang mga Pranses na dating nag-aaway-away sa kanilang parlamento ay kailangang magbantay sa iisang pader para hindi sila mamatay sa kamay ng mga SS. Ang mga Amerikano na naglakbay ng libu-libong milya para talunin ang mga Aleman ay biglang naging commander ng mga sundalong nakasuot ng uniformeng Nazi. At ang mga SS na naniniwalang sila ang Superman ng bagong mundo ay natalo ng isang grupo ng mga matatandang politiko, isang tennis player at ilang sundalong ayaw na sa kanilang sistema. Ang kasaysayan ay may paraan ng pagpapahiya sa mga mayabang at pagbibigay ng pagkakataon sa mga taong marunong mag-adjust sa katotohanan. Ang Castle Eater ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang patunay na ang realidad ay mas kakaiba kaysa sa fiction, lalo na kapag ang isang sistema ay nasa bingit na ng kamatayan. Hindi rin ito kwento ng pagpapatawad. Walang ebidensya na ang mga Amerikano at Aleman doon ay naging matalik na magkakaibigan pagkatapos ng labanan. Ito ay kwento ng necessity ang pangangailangan na gawin ang nararapat sa tamang oras, kahit na ito ay tila labag sa lahat ng nakasanayang patakaran. Sa pagtatapos ng ating pagsusuri, ano ba ang maiuwi nating pinakamahalagang insight mula sa kakaibang kaganapang ito sa Austria? Una, ng digmaan ay hindi palaging itim at puti. May mga kulay abo na bahagi kung saan ang mga individual na desisyon ay mas matimbang kaysa sa opisyal na pulisiya. Pangalawa, na ang pinakamapanganib na sandali ng anumang sistema, maging ito ay gobyerno, militar o ideolohiya, ay ang huling hininga nito. Dito lumalabas ang pinakamatinding fanatismo. At dito rin kailangan ng pinakamatinding katapangan upang tumayo laban sa agos ng kabaliwan.
Pangatlo, na ang kaligtasan ng mga maliit at ng mga bihag ay nakasalalay sa kanilang kakayahang magkaisa at gumawa ng mga hindi inaasahang alyansa. Ang Castle Eater ay naging matagumpay dahil sa isang maikling sandali. Ang mga tao sa loob ay tumigil sa pagtingin sa kanilang mga label at tumingin sa kanilang shared humanity at shared danger. Ito ay isang leksyon na dapat nating dalhin, hindi lamang sa pag-aaral ng world history, kundi sa pag-unawa sa ating sariling posisyon sa mundo ngayon bilang mga Pilipino. Sa gitna ng mga nagbabagong alyansa at tumitinding tensyon sa ating rehiyon, ang talino at diskarte ng mga defenders ng Ether ay isang inspirasyon na huwag maging sunod-sunuran sa tadhana. Maaari nating sabihin na ang Castle Eater ay ang huling himala ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa, isang sandali ng kaliwanagan sa gitna ng malawak na kadiliman, pero mas tamang sabihin na ito ay isang paalala na ang kasaysayan ay hindi lamang isinusulat ng mga general sa malalaking mapa, kundi ng mga taong nasa lupa na kailangang magdesisyon sa loob ng ilang segundo. Ang mga pader ng Castle Eater ay nakatayo pa rin hanggang ngayon sa Austria, tahimik at tila walang itinatagong sikreto. Ngunit para sa mga nakakaalam ng kwento nito, ang bawat bato doon ay sumasalamin sa isang hapon noong Mayo 1945 kung saan ang mundo ay saglit na nabaliw at sa kabaliwang yon, ang mga dating kaaway ay naging magkakampi. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan nila. At dahil sa huling sandali ng digmaan, pinili nilang mabuhay kaysa sundin ang utos ng isang bumagsak na imperyo. Sana ay naging makabuluhan ang ating paglalakbay na ito sa isang kakaibang pahina ng ating kolektibong kasaysayan. Sa Castle Eater, hindi nagwagi ang isang malaking hukbo. Ang nagwagi ay isang maliit na grupo ng mga taong naipit sa huling kabaliwan ng digmaan at sa loob ng ilang oras, pinili nilang maging tao kaysa maging sundalo ng isang patay ng layunin. Hanggang sa susunod nating pagsusuri, manatiling mapagmatyag at laging magtanong sa likod ng mga kwentong ating naririnig.